Okay, let's continue for our example number 2. We have here the roof truss shown in the figure is pinned at point A and supported by a roller at point H. Determine the force in member DG. So, pinapahanap lang sa atin is yung ating member DG. Ngayon, saan ba? Ano ba yung unang step natin? Hindi po ba yung hanapin muna ang mga value ng ating reaction? So, we have here our reaction at A at ang ating reaction at H. Sa paghanap natin ng reaction, lahat po ng external forces natin, i-consider natin sa pagmo-moment or sa summation forces vertical. Baka may malito po na ang i-consider lang si ganito, ganyan. So, hindi po. Sa paghanap po ng reaction, consider all members, consider nyo yung whole section, whole truss, and yung mga lahat ng external forces. So, we have here summation moment at A, clockwise, positive. So, lahat ng mga forces na iikot papunta kay A. We have 55, and then ang kanyang distance is 2 meters. We also have 90 kilonewton in positive direction. Ang kanyang distance is 4 meters. We also have the 45 na naka-positive ang ikot. And ang kanyang distance is 6 meters. And lastly, yung ating negative RH na ang distance niya is 8 meters. Therefore, ang ating value ng RH is using our calculator. Paki-compute din po sa inyo if tama yung napapalabas ko pong value. We have value of 92.5 kilonewton. Ngayon, since meron na tayong value ni 92.5 or si RH, ang ating, sorry, medyo bumabaril ang boses. Ang ating RA is using our summation forces vertical. Lahat ng ating mga vertical forces, we have upward the RA. Meron tayo negative 55, negative 45, negative 90, positive 92.5. So, I hope nasusundan nyo na kung bakit positive or negative yung ating mga forces. Minus 55, minus 45, minus 90. We already have RA na 97.5 kilonewton. Ngayon, next step, i-consider na natin, hindi ba ang pinapahanap is yung force sa DG. I-asad ba si DG? Si DG is andito po banda. Hindi po ba yung ika-cut natin, di ba magko-consider na tayo mag-cut ng plane. Ngayon, or ng section. Ano ba yung dapat na i-cut natin para mapalabas natin si DG? Syempre, alangan na mag-cut tayo dito. Wala naman dyan si DG, hindi ba? So, ano nga ba? Or saan tayo mag-cut? So, possible na pwede tayo mag-cut dito po. So, nasusundan nyo kung paano tayo namimili ng ika-cut. Ngayon, ano yung pwede natin i-consider na section para mapalabas natin ulit yung mga internal forces, right section or yung left section. Para mas padali at para mas kokonti yung mga forces natin, pwede na natin i-consider si right section. So, ganun lang din naman po yung pag-consider kung ayaw nyo ng masyadong madaming kino-consider na forces kasi dito, dalawa pa yung mga external forces. Dito sa right section, iisa na lang tapos yung ating reaction. Mas maganda na ang gagamitin na lang natin is yung etong member na to. So, ngayon, consider natin naman ang ating right section. I-paste lang natin ulit. Cut natin dito sa consider nating section. Okay. So, ngayon, imagine natin, ito na yung na-cut nating section. Pero,
extend natin yung ating line of action or yung members dyan. Andito si D. Tapos, ano yung andito kay G? Kasunod niya si E. Remember guys, once na nag-extend na tayo ng members, kunyari dito kay E, hindi ba meron kasi naka-external forces dyan? Hindi po natin consider yun ha. Ito po is purely pinapakita lang natin na yung extension ng mga members na yan is nasa may or nagmi-meet kay joint D, tapos ito, ang kasunod naman na nito is si joint E. Pero wala na po tayo ibang i-consider na external forces dyan. Kung ano lang po yung mga external forces na nasa right section or yung left section na kinonsider natin, yun lang po talaga yung ating gagamitin. So, we have here yung ating RH na 92.5. Okay. So, ano nga ba yung ating next step natin dyan? Yun ay yung i-identify na natin kung ano na yung mga internal forces natin. So, we have here force FD. Okay, assume tension, ulit yung mga forces natin. We also have here the force GD. Or should I say, ay ang laki. Force DF pala. Tsaka si force DG. Tapos, dito naman, meron tayong si force EG. Kung babalikan natin yung ating mga equilibrium equation, meron tayong summation moment, meron tayong summation forces vertical equals 0, tsaka si summation forces horizontal equals 0. Ngayon, ano ba yung equation natin na kung ginamit natin yun, may mapapalabas na tayong value. So, meron tayong, again, try nating tignan kung ano yun or ilang yung mga unknown na meron tayo pag yun yung ginamit natin. Pag summation forces horizontal, we still have 3 unknowns. So, parang kanina lang din, 3 unknowns tayo. Pag summation forces vertical, yun na. Nagkaroon na tayo ng 2 unknown. Kasi, yung dito, kino-consider na natin siya na merong vertical force at merong vertical force kasi parehas namang inclined forces yung given. Kapag summation moment naman, meron tayong isa lang na unknown. Bakit isa lang po? Kasi po, once nag-moment tayo kay D, okay, so, imo-moment natin si EG kay D. Kasi pag eto naman, si DG at DF, mako-consider na natin siya na 0. Kasi, wala na siyang perpendicular distance papunta kay D. Or kumbaga, pag extend natin yung ating line of action, tama-tama na po siya directly kay joint D, which is, wala na po siyang distance. Okay, so, pinaka-possible na equation na gagamitin natin, first, is yung ating summation moment kay D. So, I hope nagigets nyo kung ano yung pinopoint natin, bakit si summation moment yung una nating ginagamit when it comes sa method of section. Okay. Ano nga ba yung mga forces na iikot kay summation point D? So, meron tayong force EG. Ilan po yung ating distance kay F to D? So, check po natin. Meron tayong 2.5 meter. So, eto daw, lagay lang natin. 2.5 meter yung distance niya. So, iikot si EG kay D ng ang perpendicular distance niya is 2.5 meter. Ano pa po? Meron tayong si 45 in clockwise direction. Ang distance po niya papunta kay F hanggang kay D is ang horizontal distance 2 meter. Next is ang negative na ikot ni RH, which is 92.5, and ang kanyang distance, perpendicular distance, is yung 4 meter. So, I hope na susundan nyo na yung mga distance na kinoconsider din natin.
So, using our calculator, ilan yung magiging distance tuloy? Value na ating EG. So, we have 112 kilonewton. So, since positive, ibig sabihin, tama yung assume natin na direction. Kaso, hindi pa po ito yung pinapahanap nating forces. Ang pinapahanap na forces is si DG daw. Okay, so huwag yung kakalimutan kung ano yung pinapahanap na forces. Okay. Since nagamit na natin si summation moment, o di okay na. Check na yan. Ano sa dalawa yung pwede nating gamitin? So, dito si summation versus horizontal, minus 1 na siya. Magiging 2 na siya kasi napalabas na natin yung value ni EG. Nabawasan na siya ng unknown. Ngayon, pwede na nating gamitin, try natin gamitin si summation forces for vertical. Equals 0. Upward forces is positive. Ngayon, ano yung mga kulang pa nating label dito? Wala pa tayong label ng slope kay GD. Ano ba yung pinakasakop ni GD? Check natin. Ano ang kanyang vertical distance? We have mula dito hanggang dito, we have the 2.5 meter. And ang kanyang horizontal distance, yung GD member, we have the 2 meter. So, sulat lang natin, meron tayong 2 meter dito, tsaka si 2.5. So, ang kanilang slope is using Pythagorean theorem, we have 3.202. And then, yung ating slope sa ating member FD, paano ba? Ano ba yung pinakasakop ni FD? So, kung ipo-project natin, si FD, dito mag-i-start. Sorry. Diyan mag-i-start. So, ibig sabihin, ang sakop lang ni FD is mula dito hanggang dito lang po. Okay. So, ano ba? Paano ba natin mapapalabas yung kanyang slope? Kasi ang kanyang horizontal distance, same lang. We have the 2 meter. Kasi mula dito. Ito yan. Ayan. So, 2 meter pa din. Yun nga lang, ang kanyang vertical, mula dito lang hanggang dito. So, paano natin mapapalabas? So, we have here the 2.5 hanggang dito. So, mula dito, 2.5 hanggang dito, ima-minus natin yung 1.5. So, lagay natin na ito is 2.5 minus 1.5 is equals to 1 meter. So, ang ating slope ng ating first FD is 2 meter, 2 dyan, and then dito is 1. So, ating slope niya is square root of 5. So, I hope nasusundan nyo na siya. Okay. Ngayon, balik na tayo kay summation forces vertical. Ano ba yung ating mga vertical forces? Meron tayong si RH na positive, 92.5. Meron tayong 45 na negative. We also have the force DF na positive kasi na-assume natin na tension forces FDF. And ang kanyang slope is 1 over square root of 5. We also have yung FDG and yung kanyang slope na 2.5 over 3.202 equals to 0. So, i-transpose lang natin, ilagay natin sa isang side yung may mga value pa na ating mga force. 1 over square root of 5 plus FDG 2.5, 3.202. So, pag ililipat natin ang ating mga constant sa kabila, so, magiging negative 92.5 plus 45, magiging negative 47.5. So, ito, consider natin as equation 1. Since wala pa tayong mapalabas, don't worry kasi meron pa tayo isang equilibrium equation na hindi pa po nagagamit, and we know na ang ating mga summation forces horizontal equals 0 is pwede pang ma-apply dito sa dalawang inclined forces kasi nga inclined forces po sila. May horizontal component and
vertical component pa po siya. Okay. So, let's continue. Summation forces, horizontal. Liitan na lang natin. Okay. Ngayon, ano ba yung mga may summation forces horizontal or mga horizontal forces natin? We have the FEG na meron na tayong value na 112. Since to the right siya, 112. Next is to the right, I mean to the left. So, since lahat naman is inassume nating tension, so lahat sila is tasa to the left, negative FDF, and ang kanyang horizontal component na horizontal slope, I mean, is 2 square root of 5. And then, the FDG, negative FDG, 2 over 3.202 equals, so imagine nyo na may 0 na naisulat dyan sa gilid. So, equals 0. Ayan, nasa baba. Hindi ko masya. Wait lang. Ayusin natin siya. Teka, so, sasama pati the picture. So, never mind. Ayan na. Nasa maliit na si 0. Ngayon, we have the transposition. Transpose natin yung ating whole number sa ating right side. So, we have negative FDF, yung slope. Tapos, FDG, negative FDG, 2 over 3.202, and positive 112. So, we have here already our equation 2, mode 5.1. So, since we already have the mode 5.1, or pwede nyo rin namang gamitan ng mano-mano. Okay, so just make sure na parehas yung mga kumbaga forces na hinahanap. So, since sa equation 1 natin nauna si DF, make sure sa equation 2 DF din. Same with DG and yung ating whole number. So, kung ita-type natin siya, 1 over square root of 5, positive din yung 2.5 over 3.202. We also have negative 47.5. Next is, meron tayong negative 2, negative times yung ating 2 over square root of 5. And then negative 2 over 3.202. And then yung ating whole number na 112. So, we have the value of FDF. So, yung unang lalabas is yung value ng ating FDF na negative 137.891 kilonewton. And yung ating FDG na 18.145 kilonewton. So, ang pinapahanap natin is yung value ni FDG. Therefore, yung value natin na nahanap is 18.145 kilonewton. So, yun po yung ating process ng pagsosolve using the method of section. So, I hope you understand kung paano natin nagagamit yung tatlong equilibrium formula sa ating method of section. If you have any questions regarding on our topic, please do message me sa ating GC na lang para at least lahat ng mga classmates natin baka meron din kasing similar na question or concern, at least masasagot na natin directly sa lahat. So, ayun lang. Thank you for watching. Bye-bye!